Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo, ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya nasabi niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Kaya may nagsasabi naman po na ganito na, hindi raw po totoo, kapatid na Diyo, na nagulat si Apostol Tomas nung sabihin niya yung mga salitang, Panginoon ko at Diyos ko. Anong reaction po natin doon? Alam mo kapatid na Michael, sa ibang aklat ng New Testament, Opo. na ang tinatalakay, yun ding tagpong yun, hindi lang si Tomas ang nagulat. Basahin natin ang sinasabi dito sa Lucas 24:37, sa saling magandang balita, no? Opo. Ganito ang pagkakasalin. Ngunit, nagulat sila at natakot. Yan, mga kapatid. Sila si Mr. Michael Sandoval ng Iglesia ni Cristo at si Jose Ventilacion ng Iglesia ni Cristong kay Felix Manalo. Para lang tutulan ang katotohanan ng ideklara ni Santo Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Paano nila tinututulan yung deklarasyon ng pananampalataya, My Lord and my God? Isang malinaw na deklarasyon talaga ng pananampalataya yan. My Lord and my God. Sabi nila, mali daw, nagulat daw. Hindi yan general exclamation, oh my God! Iba yon. At kung sisilipin natin ang original sa kahit na sa Greek kaugnay diyan, napakalinaw ang pahayag sa original Greek Bible in which the New Testament was written. Anong sabi sa original Greek? Ho kyrios mo, kay ho theos mo. Ang aking Panginoon ko at ang Diyos ko. Pero bago diyan mga kapatid, alam nyo na di makapag-live ngayon si Bro Jared Almasora dahil pinagtutulong-tulungan na i-report ang kaniyang Facebook page, Facebook, no, para sa live. Kaya eto apel siya. Kung malala ninyo ang YouTube channel ni Kabornok Factbusters na merong 69,000 followers, subscribers, ay nahack at agad-agad dinilit ng hacker. Yon sila basta mahirapan sila sa pagsagot sa katotohanan at ayaw ng katotohanan. Yon ang ginagawa. Kaya nakiusap si Bro Jared na ipaabot sa inyo, baka magtaka ang iba itong audio niya kung bakit daw umano hindi siya makareply. Ito po ang mga kapatid, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Nawa ay ipamahagi itong voice record na ito dahil sa kasamaang palad po ay reported po ang ating account at may mga salbahe na hindi makalaban sa aral na dun makikilalang katotohanan sa 7:7 ng 1 na ayaw nilang sundin, patunay na mga antikristo sila at peking Diyos ang kanilang pinaglilingkuran na nakahawa nung itim na budhi niya sa kanila, kaya nireport ang aking account. Ipalaganap tawa natin itong voice record na ito sapagkat baka magduda ang mga kapatid na aking friend na
pansamantala munang hindi ko sila marereplyan at pasama na rin sa pananalangin gaya ng sabi ni Apostol Pablo sa 2:1 ng unang Timoteo na ibig ko sana kayo manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat. Muli, mawawala muna ako saglit. Salamat. Yan, nakiusap si Bro Jared, kung maaari, iparinig daw para baka magtaka umano, di siya makareply, no? Pinagtutulong-tulungan na i-report ang kaniyang channel. So, mga kapatid, narinig nyo ba? Comment kayo. Narinig nyo ba ang audio ni Bro Jared? At may katanungan tayo dyan. Batay sa narinig din ninyo galing sa mga ministro na nagulat daw si Tomas. Maniniwala ba kayo nga nasa Juan Kapitulo 20:28 nagulat si Tomas? Yes or no? Pwede niyong sagutin yan. At ito ang ating ipapaliwanag ngayon mga kapatid. Ang babaw ng dahilan para lang tutulan ang katotohanan na ang deklarasyon ng pananampalataya ni Santo Tomas, Panginoon ko, Diyos ko, ay kanilang tutulan. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. At itong yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito mga kapatid. At apektado na yung iba, no? Yung mapansin ninyo, may mga nag-comment dyan na galit talaga. Sabi nila, buhay ka pala hanggang ngayon, Mr. Talibong. Maramdaman mo ang galit nila. Pero ipagdasal po natin sila dahil biktima lang sila na nabulag sa katotohanan. Sana magising sila sa pamamagitan ng ating pagsagot sa mga ikinakalat na maling aral kaugnay sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang tunay na simbahan. At kay Kaburnok na Factbusters, nawala na hack kasi, no? Kaya may mga nagtanong sa akin, nag-comment na bakit nawala. May bago si Kaburnok na sa link natin diyan. Pwede niyong ako nakiusap na follow, i-subscribe ninyo ang bagong Factbusters, dalawa yun na channel. And then, meron din tayong isang channel, ang Pananampalataya at Katwiran. Makatulong kayo sa propagasyon ng ating evangelisasyon, sa pagsagot sa mga tuligsa at maling aral, mga kapatid, na ating inihayag sa pamamagitan sa social media sa paraan na i-share ninyo sa mga kasama nating mga Katoliko ang videong ito o sa kahit na sa hindi mga Katoliko para mabuksan ang kanilang isipan. Inaniyahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment, i-share ninyo mga kapatid. Okay? So, huwag kalimutan, no, na mag-follow lalo na sa Factbusters PH sa kay Kaburnok. Narinig nyo ba yung, ulitin ko, ang pakiusap ni Jared, ha? Mag-comment kayo kung narinig nyo ba. Mga kapatid, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa inyo. Nawa ay ipamahagi itong voice record na ito dahil sa kasamaang palad po ay reported po ang ating account at may mga salpa Narinig nyo ba yon? sa aral na doon makikilalang katotohanan sa 7:17 ng 1 na ayaw nilang sundin, patunay na mga antikristo sila at peking Diyos ang kanilang pinaglilingkuran na nakahawa nung itim na budhi niya sa kanila, kaya nireport ang aking account. Ipalaganap nawa natin itong voice record na ito sapagkat baka magduda ang mga kapatid na aking friend na
pansamantala munang hindi ko sila marereplyan at pasama na rin sa pananalangin gaya ng sabi ni Apostol Pablo sa 2:1 ng unang Timoteo na ibig ko sana kayo manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat. Muli, mawawala muna ako saglit. Salamat. Ayan, si Bro Jared yon, no? Paki-comment lang kung narinig nyo ba ang yes, klaro. Maraming salamat, no? At sa mga nagsubaybay dito, paki-comment din kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot itong ating evangelization. Di naman natin layunin na saktan talagang dami ng ating mga kapatid, no? Timbang-timbangin din ninyo. Huwag kayong magiging, ano yung sabi ni Ministro Sandoval? Brainwash. Ano ba yung brainwash? Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Oh, yan. Yon ang brainwash daw. Maling aral ng kaniyang mangangaral ay hindi makita. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating itutuwid itong maling aral sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Kaya may katanungan tayo dyan, yes or no, sa pagkakataong ito. Merong 29% naniniwala na nagulat si Tomas. Sa katanungang, naniniwala ba kayo na nagulat si Tomas sa Juan Kapitulo 20:28? 28% yes. 72% no. Oh, ayan. Ang ating mga kapatid na sumagot ngayon yan na, uy, Jan Ray Lawa Galipin, diyan sa Queenship of Mary Sultan Kudarat. Kumusta? Regards kay Father Ray Balungket, ha? Sa mga kapatid natin diyan, Sultan Kudarat. Sa Libak, kita-kita tayo dahil si Bro Kalex Silo. Bro Kalex, ingat kayo diyan sa Maynila, kapatid. Yung pinag-usapan natin na mag-live tayo sabay, ha? Huwag mong kalimutan yan. Si Bro Kalex, dating pastor, mga kapatid na converted sa simbahang Katoliko. So, meron din siyang Facebook, mag-live din siya, i-follow ninyo siya. Dami kayong matutunan, mga kapatid, kay Bro Kalex. Okay, di na natin patatagalin. Isa-isahin natin, mga kapatid, ang palusot ng mga ministro ni Felix Manalo sa Juan 20:28, ano daw? Ito, pansinin ninyo ang kanilang palusot kaugnay dito, mga kapatid. Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas nang makita niya ang ating Panginoon Kristo. Kaya nasabi niya yung Panginoon ko at Diyos ko. Kaya may nagsasabi naman po na ganito na, hindi raw po totoo, kapatid na Bago yung sunod na talata, kita natin, mga kapatid, ang sinabi nilang nagulat. At ituloy lang natin sa 29. Ito ang pahayag ng ating Panginoong ni Tomas at sa ating Panginoong Hesus. Juan Kapitulo 20:28-29. Sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, aking Panginoon at aking Diyos. 29. Sinabi ni Jesus sa kanya, Tomas, sumasampalataya ka dahil nakita mo ako? Pinagpala sila na hindi nakakita, ngunit sumasampalataya. Napakalinaw, mga kapatid, na ang deklarasyon ni Santo Tomas
Panginoon ko at Diyos ko ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Pero may pinagtagpi-tagpi silang talata. Ano? Na nagulat si Apostol Tomas nung sabihin niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Anong reaction po natin doon? Alam mo kapatid na Michael, sa ibang aklat ng New Testament, Opo. na ang tinatalakay, yun ding tagpong yun, hindi lang si Tomas ang nagulat. Basahin natin ang sinasabi dito sa Lucas 24:37, sa saling magandang balita, no? Opo. Ganito ang pagkakasalin. Ngunit, nagulat sila at natakot. Ayan. Ginamit ni Mr. Jose Ventilacion ang Lucas Kapitulo 24, 37 mga kapatid. Ituloy lang natin. No? Sa 38, 39. Dahil ginamit niya nagulat. Alam niyo, kung may pagkakamali ang mga apostol at hindi totoo yung kanilang paniniwala, malinaw sa ginamit nila na talata. Kung ituloy lang, may ginawang pagtutuwid ang ating Panginoong Hesukristo sa mali nilang unawa. Bakit? Basahin natin. 37 lamang ang kanilang binasa, pero ituloy natin sa 38-39. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-alinlangan? Yan. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y merong tulad ng nakikita ninyo. So dito mga kapatid, ang mali nilang paniniwala, ang mali nilang akala, ano yon? Na multo ang ating Panginoong Hesus. Kaya, dahil mali yon, itinuwid ng ating Panginoong Hesus, ako ito. Balikan natin ang argumento nila na nagulat daw si Tomas. Kristo. Kaya, nung makita ni Apostol Tomas ang Panginoon Kristo ng tagpong iyon, hindi ang pinag-uusapan, Diyos ba o hindi Diyos ang ating Panginoon Kristo? Kaya nagulat po si Apostol Tomas. Okay. Yan. Hindi daw ang pinag-uusapan sa Juan Kapitulo 20-28 kung Diyos ba o hindi Diyos. Kaya ang konklusyon ni Mr. Jose Ventilacion at ni Sandoval ay nagulat. Ang tanong, meron ba talagang pagkagulat diyan sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28 mga kapatid? Nagulat nga ba talaga si Santo Tomas? Kung tingnan natin at pag-aralan natin mga kapatid, hindi nagulat. Kahit pa gumamit sila, meron din silang isang version. Hanapin natin yung isang version nila na, may version dito, nagulat. Pero, kung tingnan natin, even in the original Greek Bible, mga kapatid, hindi nagulat si Tomas sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 28, nang sinabi niyang, Panginoon ko at Diyos ko. So, napakalinaw na hindi ito ekspresyon ng pagkagulat, kundi isa itong malinaw na pagpapahayag ng pananampalataya matapos niyang makita ang muling nabuhay na Jesus na dati ay hindi niya yan pinaniniwalaan. Kaya sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Kung nagulat, di po ba sasabihin niya kung may tinatawag na expression of surprise, Diyos ko po.
kadalasan ginagamit nila kung may nagulat, oh my God! Di po ba? Oh my God! Diyos ko po! Pero hindi ito pagkagulat sa Juan Kapitulo 20, 28 mga kapatid. Ha? Hindi ito pagkagulat para lang pasubalian, para lang pasinungalingan ang deklarasyon ni Santo Tomas. Ang tugon ni Jesus ay patunay na hindi ito pagkagulat ni Santo Tomas. Bakit? Balikan natin ang pagbasa sa ituloy natin sa 29. Ito ang mabasa mga kapatid. Sa 28, sumagot si Tomas at sinabi sa kanya, Aking Panginoon at aking Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanya, Tomas, sumasampalataya ka dahil nakita mo ako. Pinagpala sila na hindi nakakita, ngunit sumasampalataya. Napakalinaw ang tugon mismo ng ating Panginoong Hesukristo sa San Juan Kapitulo 20, versikulo 28. 29 mga kapatid. Sapagkat nakita mo ako, kaya sumasampalataya ka. Ibig sabihin, ang sinabi ni Santo Tomas ay bahagi ng kanyang pananampalataya. Hindi yon bahagi ng kanyang pagkagulat. Hindi yon bahagi ng kanyang emosyonal na sigaw. Diyos ko po, hindi ganyan. Oh my God, hindi ganyan. My Lord and my God. So kung ang Panginoon ko at ang Diyos ko sa Juan Kapitulo 20, 28 ay isang bahagi sa pagkagulat mga kapatid, biglang bulalas. At dapat, tulad sa ginamit nilang talata kanina, itinuwid ng ating Panginoong Hesukristo dahil mali ang paniniwala. Hindi yan ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, kundi ina-affirm pa ng ating Panginoong Hesukristo. At balikan natin sa Greek. Sa Greek grammar mga kapatid, ito si Jose Ventilacion, magaling umano siya sa Greek. Kung pag-aralan sa Greek mga kapatid, makita natin ang Greek na ang mabasa diyan sa pahayag ni Santo Tomas, Ho kyrios mo kay hu theos mo. Ho kyrios mo kay hu theos mo. Ang Panginoon ko at ang Diyos ko. So ang artikulo na ho, parihong Panginoon at Diyos. Kaya ito ay direktang pantukoy sa isang persona. Hindi ito general exclamation, oh my God! Yun ang pagkagulat. At tandaan natin, sa kulturang mga Hodyo, hindi pwedeng tawaging aking Diyos ang sinuman maliban sa tunay na Diyos. Kung sigaw ni Santo Tomas ay pagkagulat, My Lord and my God, labag yan. Labag. Lalabag si Santo Tomas sa 10 utos. Sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 7, mga kapatid. At si Jesus, dapat itatama niya ang maling unawa ni Santo Tomas kung nagkamali siya. Pero, hindi yan ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Balikan natin sa Greek. Ho kyrios mo kay ho theos mo. Ang Panginoon ko at ang Diyos ko. May artikulong ho. At yung artikulong ho, pariho yung tumutukoy, ulitin ko. Sa Panginoon, kyrios, at sa Diyos, theos. At ito'y direktang tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya, yung sinabing nagkagulatan at therefore hindi totoo, bunga lang yan sa imagination. Dami nilang mga
interpretasyon sa Biblia para lang pasubalian, para lang tutulan na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya mga kapatid, tabayanan niyo mamayang gabi, iyon ako ang na-assign sa pagtalakay, yung mga talatang ginagamit nila, isa-isahin natin ha. Oh. So, ito ang pahayag ng ministro kaugnay sa katanungan umano. Isang tanong pa, kapatid na Arnel, paano ninyo patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos? Ang nagtanong po si Leonardo Ruco ng Hasmin Street, Batasan Hills, Quezon City. Itong katanungang ito, kapatid na Arnel, na paano natin patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. Ang pagkilala po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal po naming mga panauhin, ay batay po sa itinuturo ng Biblia kung ano ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Panginoong Hesukristo ayon po sa itinuturo ng Biblia, siya po ay anak ng Diyos. Mababasa po natin yan sa Mateo 3:17. Yan. Ang ating Panginoong Hesukristo ay anak ng Diyos. At mababasa sa Mateo 3:17. Ang tanong, dahil po ba mababasa sa San Mateo 3:17 na siya ay anak ng Diyos, si Kristo'y hindi na Diyos? Wala namang mabasa diyan na siya ay hindi na Diyos. Pero may panlito silang katanungan. Kung si Kristo'y Diyos, ang Ama'y Diyos, dalawa na ba ang Diyos? O, sige. Sasagutin natin yan, mga kapatid. Tandaan natin, kung pag-aralan talaga ang banal na kasulatan at hindi lang yung pinipili lang ang mga talata na ginagamit para sa gusto nila ayon at naayon sa kanilang sariling aral na interpretasyon sa kanilang founder. Sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon Hesukristo ay hindi lamang anak ng Diyos, kundi siya rin mismo ay Diyos anak. Kaya isang malaking pagkakamali yung sinabi nila na sa Biblia daw pinatunayan at mabasa na siya ay anak ng Diyos, pero walang mabasa sa Biblia Diyos anak. Mali sila. Patunayan natin bakit mali sila. So, ulitin ko, ang ating Panginoon Hesukristo hindi lamang anak ng Diyos, kundi siya mismo ay Diyos anak, ikalawang persona ng Santissima Trinidad. Ngayon ang tanong, bakit sa San Mateo Kapitulo 3, versikulo 17, tinatawag siyang anak ng Diyos? Mateo, na ginagamit nila, Mateo 3:17. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ito ba, mga kapatid, sapat na bang batayan para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi tunay na Diyos, na hindi ibang Diyos sa Ama, kundi isang Diyos sa tunay na Diyos? Kaya nga, batay dito, may iisang Diyos at sa ginamit nilang talata, Mateo Kapitulo 3:17, dalawang persona ang pinag-uusapan dito. So, itong San Mateo Kapitulo 3, versikulo 17, mga kapatid, ito ay pagpapakita ng ugnayan ng Ama at ugnayan ng Anak sa loob ng Santissima Trinidad. Huwag niyong sabihin na ang Trinity di mabasa sa Biblia, baka di niyo alam na sa ginamit ninyo yan na Amplified Bible, mabasa yan. Ha? Sulitin ko, ang ginagamit nila na Mateo Kapitulo 3:17, nagpapakita lang ito, mga mahal na kapatid, sa ugnayan ng Ama at ng Anak sa loob ng Santissima Trinidad. Hindi na ang Anak ay siya ang Ama. Hindi din ang Ama, siya ang Anak. Ngunit ang Anak at ang Ama ay iisa sa likas na kalagayan.
Yon ang tinatawag na pagka-Diyos. So, ngayon, meron silang ginagamit maliban sa talata na ang ating Panginoong Jesucristo ay tinawag na anak na Diyos. Ano pa? Si Kristo po ay ginawang Panginoon. Yan, ginawang Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit di nila matanggap na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ginawa lang. Tingnan natin, pag-aralan natin sa Greek din mga kapatid, anong ibig sabihin diyan. So, una, sa ugnayan ng ama at anak, diyan natin makita na dahil ama at anak, natural na lamang na ang ama ay higit sa anak. Juan Kapitulo 14, versikulo 28. No? Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na ayon sa konteksto, ang anak na nagkatawang tao ay hindi Diyos. So, higit ang ama sa anak sa kalagayan, hindi sa kalikasan. Sa banal na kasulatan sa Biblia mga kapatid, dalawang kalagayan ang anak. Yeah? Sa kalikasan, divine nature. Kaya nga, magkapantay sila. Ang gagamitin na talata, Juan Kapitulo 10:30, sasabihin nila, may mabasa ba na yung sinabing, I and the Father are one, sila'y iisa sa likas na kalagayan sa pagka-Diyos? Well, dahil gusto sila letra por letra, at itong Amplified Bible, ginagamit din nila, ito mabasa sa Amplified Bible mga kapatid. I and the Father are one, and essence and nature. So, yun, di nila yan matanggap. Bakit di nila yan matanggap? Dahil, di nila yan matanggap mga kapatid, dahil salungat sa kanilang opisyal na aral na kanilang natanggap mula kay Mr. Felix Manalo. Kaya, pinipili nila ang mabasa diyan sa Biblia sa iba't ibang salin. Okay. So, malinaw, I and the Father are one kung ang gagamitin natin Amplified Bible in essence and nature. So sa kalikasan, divine nature, kapantay sila sa Ama. Juan 10:30. Kaya nga, ang verbo ay nagkatawang tao. Kaya iyon ang dahilan na idineklara ni ni Santo Tomas sa Juan Kapitulo 20:28, My Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Dahil ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa Panginoong Jesucristo. Colosas Kapitulo 2, versikulo 9. So sa pagka-Diyos, si Jesus at ang Ama ay kapantay. Sa kalagayan ng pagpakababa, dahil siya'y nagkatawang tao, ang tawag diyan incarnation, mas mataas ang Ama sa Kanya. Sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, eto, mabasa natin mga mahal na kapatid. En principio erat verbum et verbum erat apod Diom et Dios erat verbum. Yon ang napakalinaw na mabasa natin sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Sabi diyan, en principio erat verbum, nang pasimula, nandun na ang salita. At ano ang sunod? So, nabasa natin. Et verbum erat apod Diom. Ang salita ay kasama ng Diyos. Sunod. Et Dios erat verbum. Ang salita ay Diyos. So, basahin natin ang sumunod na verse, lalo na sa
14 mga kapatid. Juan 1:14. Et verbum caro factum est. Ang salita ay naging laman. Sa magandang balita Biblia, ang mabasa natin, ito ang mabasa natin. Mga kapatid, no? Nagkatawang tao ang salita. Naging tao. Sino yan? Ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya, isang deklarasyon sa pananampalataya ang nakasulat sa Juan Kapitulo 20, versikulo 28. Panginoon ko at Diyos ko. Hindi po nakasulat, Diyos ko po. Yun ang nagulat. O kaya, sa English, my Lord and my God. Kung nagulat, ano? Oh my God! Diba? Iyon ang nagulat. So, deklarasyon sa pananampalataya. At, pinatunayan, ina-affirm ng ating Panginoon Jesucristo. So, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ni Jesus, nasa kanya, Colosas Kapitulo 2, versikulo 9, mga kapatid. Sa pagka-Diyos, si Jesus at ang Ama ay kapantay. Sa kalagayan, sa pagpakababa, incarnation, mas mataas ang Ama sa kanya. Okay. So, mamaya ako ang naka-assign para sagutin ang iba pang mga talata. Abangan ninyo mga kapatid. Isa-isahin po natin. Sabi ni Vicente, sabi ni Kristo, Tomas, nagulat ka, no? Akala mo, Diyos ako, no? Okay. Ikaw talaga, Vincent. So may mga sagot dito sa katanungan. Naniniwala ba kayo? Pakita muna natin sa comment section bago tayo magtapos. Naniniwala ba kayo? Ito. Ang ating busis ng masa. Na nagulat si Santo Tomas, si Tomas sa Juan 20:28, may sinabing yes, 34%, no, 66%. Ayan. So, yan mga kapatid. Sandali, si Mital, Windel Talibong sa social media na lang nagkakalat, ayaw muna ng formal debate. Bakit? Haharap ka ba ng formal debate? Sinong nagsabi na ayaw? Tingnan nyo mga ministro ng INC at mga INC vlogger, di ba? Nasa social media din sila. Pero lalo na si Sandoval, ayaw siyang haharap ng public debate. Mga INC vlogger, ayaw silang haharap ng public debate. Dahil hindi pinahintulutan. Yung rally ninyong nilangaw, ayaw niyo pag-usapan, nilangaw daw ang rally. Nilangaw daw ang rally, mga kapatid. Ba't di niyo, tingnan yung iba't ibang mga diocese na nagsasagawa ng rally. At, alam siguro ninyo na sa INC, dali-daling tinapos nila. Bakit? Hindi nakuha yung gusto nila. Diba? At, tingnan nyo sa rally. Anong panawagan ng INC? Pero sinong pinagsalita? Si Senador Marcolita. Si Marcolita ba hindi nagsisinungaling sa kanyang salin? Si Marcolita ba hindi nagsisinungaling sa kanyang sose? Pagkatapos, transparency? Di ba nakakatawa?
Di ba? Yung involved ngayon sa malawakang korupsyon ay sinusuportahan at ini-endorso ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo? Di ba? Okay. So, mga kapatid, dito siguro gusto niyang ilihis sa rally ang usapan dahil lantad na lantad ang kamalian ng kanilang mga ngaral. Nagulat daw! Di naman nila sinabi na dahil nagulat, hindi totoo. Di natin narinig yan. Di ba? So, kaya, diyan natin makita kung ang iba, bakit sila nagagalit. Dahil, yung kanilang maling unawa at maling aral ay nalalantad. At kung nasaktan man kayo, ihingi ako ng kapatawaran sa damdamin ninyong nasaktan. Pero, sana tiisin nyo na lang sa ating pagsagot ang paglinaw sa kamalian. Bakit? Dahil tulad sa isang sugat, kung ito'y gamutin ng epektibong gamot, maramdaman mo talaga ang hapdi. Sa likod niyan, may kagalingan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Adios.